Breaking news, laser iron beam gagamitin na ng Israel laban sa iba't ibang uri ng threats. Muli na namang ginulat ng Israel ang buong mundo matapos nito i-anunsyo ang deployment ng game changer nitong laser iron beam na kayang tunawin ang mga drones, missiles at iba't ibang uri ng atake. Gaano nga ba katindi ang bagong sandatang ito ng Israel at ano ang magiging epekto nito sa mga kalaban nitong bansa? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Inanunsyo ng Defense Ministry ng Israel nitong Miyerkules na ang high-powered laser air defense system na Iron Beam ay dineklara ng fully operational na isang malaking advancement sa kakayahan ng bansa pagdating sa aerial defense. Kinumpirma ng ministry na isang buong series ng Iron Beam batteries ang i-deploy sa buong bansa sa mga susunod na buwan para magbigay ng panibagong layer ng depensa laban sa iba't ibang uri ng aerial threats. Isang mura pero high-power laser-based system na nakatutok para sirain ang mga incoming missiles ay matagumpay na natapos ang testing at magiging handa ng gamitin ng military ngayong taon. Ginawa ang Iron Beam para suportahan ang existing anti-missile array ng Israel kasama ang Iron Dome, David Sling at Arrow systems na lahat ay naka-intercept na ng libu-libong rockets na pinalipad ng Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon at Houthi forces sa Yemen. Una itong ginamit sa tunay na laban noong Oktubre ng nakaraang taon kontra sa mga drones na inilunsad ng Hezbollah, hindi katulad ng traditional interceptors na ang halaga ay at least $50,000 bawat missile. Ang lasers ay halos walang gaanong gastos bawat target at pangunahing target ang mas maliliit na missiles, drones at mortars. Sumailalim ang system sa ilang linggo ng operational tests sa southern Israel at pinakita ang kakayahan nitong sumalag ng rockets, mortars, UAVs at aircraft sa iba't ibang operational scenarios. Ayon kay Defense Ministry Director General Amir Baram, ang sistemang ito ay isang world-first achievement. Sabi niya, ito ang unang pagkakataon sa buong mundo na ang isang high-power laser interception system ay nakaabot sa full operational maturity. Kinumpirma ng defense company na Rafael ang pangunahing gumawa ng Iron Beam na kasama sa system ang kanilang Advanced Adaptive Optics Technology. Walang duda, ang Iron Beam ay magiging isang game-changing system na magdadala ng malaking epekto sa modern warfare. Ang Iron Beam ay malaking upgrade kumpara sa dati nilang Light Beam na isang mas magaan at short-range laser system na ginagamit na ng Israel Defense Forces. Ginamit ang Light Beam kasama ng ibang mas maliliit na sistema noong nakaraang taon para salagin ang humigit kumulang 35 Hezbollah drones sa northern Israel. Pero ang operationalization ng Iron Beam ay isang game changer pagdating sa range at versatility kasi hindi lang drones ang kaya nitong tunawin kundi pati rockets, mortars at missiles. Kaya mas malakas itong panlaban sa maraming uri ng aerial threats. Bukod pa dito, dahil ide-deploy nationwide ang Iron Beam batteries, masisiguro ng Israel na may scalable defense solution sila at hindi lang confined sa isang lugar. Ngayon na napatunayan na ang performance ng Iron Beam, inaasahan ang malaking pag-angat ng air defense capabilities sa pamamagitan ng deployment ng mga long-range laser weapon systems. Sabi ng ministry, ang unang Iron Beam systems ay magiging fully integrated sa air defenses ng Israel bago matapos ang taon. Noong Hunyo, ipinakita ng Rafael sa Paris Air Show ang isang pangkat ng high-energy laser systems, kabilang na ang Iron Beam 450, isang upgraded version, Iron Beam M, isang mobile system na nakamount sa trucks para protektahan ng strategic sites, at Light Beam, isang compact low-powered system para sa armored vehicles. Habang ang Elbit Systems na co-developer ng Iron Beam kasama ang Rafael ay gumagawa na ng next chapter ng laser defense, ang airborne laser systems. Ang mga ito ay para magbigay ng strategic advantage sa pamamagitan ng pag-intercept ng threats mula sa ere kung saan mas madali kaysa sa lupa dahil mas kaunti ang atmospheric interference. Dedicated ang kumpanya sa pag-develop ng high-energy laser systems para sa military use, lalo na ang airborne laser na may potensyal na magdala ng strategic change sa air defense capabilities. Pero ayon sa mga eksperto, ilang taon pa bago ito maging ready for deployment at maaari pang abutin ng 5 hanggang 10 taon ang development. Paliwanag ni Oded Ben David, Chief Technology Officer ng Elbit para sa Electro-Optic Systems, ang aerial lasers ay kayang tamaan ng mas malalayo at iba-ibang target kumpara sa ground-based systems at pwede ring gamitin sa defensive at offensive purposes.
mas madali ring harapin ang turbulence at iba pang atmospheric challenges kapag galing sa itaas ang target kumpara kung mag-i-intercept ka ng aerial threats mula sa lupa. Sabi niya, ang air-based lasers ang tinatawag na holy grail ng laser defense dahil nagbibigay ito ng mas malaking strategic flexibility. Sa ngayon, ang existing laser defense sa aircraft ay limitado lang sa direct infrared countermeasures na nagpoprotekta sa eroplano laban sa threats na dumiretso sa mismong aircraft. Pero ang future airborne systems ay layong tamaan ng threats kahit nasa ibang lugar na magpapalawak ng husto sa saklaw ng proteksyon ng air defense network ng Israel. Ang matagumpay na operationalization ng Iron Beam kasama ang pagdevelop ng aerial laser platforms ay inaasahang babago sa paraan ng bansa sa missile defense sa pamamagitan ng pagsasama ng mura pero high-powered lasers sa conventional interceptor systems. Umaasa ang Israel na makakamit nila ang mas matatag, mas mabilis at mas tipid na depensa. Mababago nito ang buong depensa ng bansa. Ang mga systems na ito ay purong gawa ng Israel at magbibigay ng bagong antas ng strategic readiness laban sa iba't ibang uri ng aerial threats. Binanggit ng ministry na ang operational deployment ng Iron Beam ay hindi lang technological milestone kundi praktikal na sagot din sa tuloy-tuloy na banta mula sa mga kalapit na rehiyon. Dahil patuloy na risk ang rockets, mortars at UAVs, inaasahang mas mapapalakas ng laser-based layer ang national security at makakapagbigay ng mabilis at tipid na interception tool para sa military. Habang nagsisimula ng i-deploy ang Iron Beam sa buong Israel, mas magiging focus kung paano ito pwedeng isama sa existing at future technologies, kabilang na ang mobile at airborne lasers. Ayon sa defense analysts, kahit may mga challenges pa, lalo na para sa air-based systems, malaki ang magiging epekto nito sa modern warfare. Inaasahang magdudulot ito ng shift sa kakayahan ng air defense array sa pamamagitan ng long-range laser weapon system. Mula sa unang interception ng drones sa northern Israel hanggang sa full deployment ng high-powered lasers, inilalagay ng bansa ang sarili nito sa front ng modern missile defense technology. Ang Iron Beam ay hindi lang nagbibigay ng advanced defensive capability, kundi simbolo rin ng pangmatagalang commitment ng Israel sa innovation sa military technology. Sa huli, malinaw na ang Iron Beam ay hindi lang isang bagong weapon system. Ito ay simbolo ng mabilis na pagbabago sa modern warfare kung saan ang laser technology ay nagiging pangunahing sandata ng depensa. Habang dumarami ang banta mula sa rockets, drones at missiles, ang kakayahan ng Israel na gumamit ng ganitong klase ng advanced system ay nagpapakita ng isang bagay. Handa silang baguhin ang laban at sila ang nangunguna sa bagong panahon ng military technology.